Kumawala sa pagkahumaling sa mga material na bagay. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdidilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 12 verses 13 to 21, and I read it for you. Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the family inheritance with me." But he said to him, "Friend, who set me to be a judge or arbitrator over you?" And he said to them, "Take care, be on your guard against all kinds of greed, for one's life does not consist in the abundance of possessions." Then he told them a parable. The land of a rich man produced abundantly, and he thought to himself, "What should I do, for I have no place to store my crops?" Then he said, "I will do this. I will pull down my barns and build larger ones, and there I will store all my grain and my goods. And I will say to my soul, 'Soul, you have ample goods laid up for many years. Relax, eat, drink, be merry.' But God said to him, 'You fool, this very night your life is being demanded of you, and the things you have prepared, whose will they be? So it is with those who store up treasures for themselves but are not rich towards God." Nalulungkot ka ba sapagkat hindi ka mayaman? Ikaw ba ay naiinggit sa iba sapagkat sila ay nakatira sa mansyon, may maraming sasakyan, nakakapaggala, napupuntahan ng iba't ibang bansa, kumakain sa mga mamahaling restaurant? Ikaw ba'y naiinggit sa kanila? Ang ating pong pagbasa ngayong araw na ito ay isang paalala na hindi sukatan ang yaman at hindi pamantayan kung ano ang meron ka o gaano karami ang mayroon kang material na bagay dito sa mundo, kung ang pag-uusapan ay ang kalangitan. Tayo ay narito sa mundo, naglalakbay, ngunit hindi tayo para sa mundo. Tayong lahat ay mamamatay, aalis dito sa mundo, at ang pinagpaguran mo, ang inimbak mo, ang inipon mong yaman, pera at kung ano pa mang material na bagay ay may iwan dito sa mundo, sapagkat ang mga ito ay para sa mundo lamang. Anong mananatili? Ito ay ang inimbak mong yaman sa kalangitan. Ang yaman ng pagmamahal, ang yaman ng pagpapatawad, ang yaman ng pagtulong, ng awa, ng pasensya sa iba. Ang mga bagay na ito at ang iba pang mga mabubuting ugali at ang ating malalim na pananalig sa Diyos ang siyang mga yaman na kailangan nating iniipon sa kalangitan, hindi ang mga material na bagay na pansamantala mo lamang magagamit, sapagkat ang mga ito ay naglalaho, nauubos at iyo rin namang iiwan. Kaya ugaliin na kumawala sa anumang mga material na bagay. Huwag magpahumaling sa mga ito, sapagkat kapag ikaw ay naloko na humaling sa mga bagay na ito, baka ikay maging sugapa at matakaw, kagaya ng napakinggan natin sa Ebanghelyo. Hindi na kontento, kaya nagpagawa pa siya ng napakalaking sisidlan ng kanyang mga ipon. Tayong lahat ay nanyayahan mag-impok ng yaman sa kalangitan. Yan ang tunay na yaman na kailangan nating pag-ipunan. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, turuan niyo po kaming mawari kung anong tunay na yaman ang kailangan naming ipunin. Panginoong Jesus, Ikaw ang tunay naming yaman. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page, o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.